Katulad nito, mga kababayan, kay OG Diaz. Ano ba yung kay OG Diaz? Ito ha, mga kababayan, OG Diaz versus Harry Roque. Si OG Diaz at si Harry Roque, mga kababayan, ay may buweltahan. Ano yan? Ito, mga kababayan. Natatawa po ako dito, mga kababayan, sa buwelta ni OG Diaz, no, kay Harry Roque. Wait lang ha. Ito. Sa post, mga kababayan, sabi, correct, you're always nagging. Ayan. OG Diaz, binira si Harry Roque. Dahil ito, mga kababayan, sa sinabi ni Sara Duterte na napakadali lang magpadala ng eroplano. Kasi kami, na-experience na namin yan noong pandemic. Nagpadala kami ng eroplano kasi sinundo namin yung mga na-stranded na mga taga Mindanao, yung mga taga Davao City. Actually, hindi lang taga Davao City. Pati din mga kapitbahay ng Davao City na lugar, pinasakay na din namin sa eroplano. Nag-arkila kami ng mga commercial airplanes, tapos binabayaran namin gamit ang pandemic funds, tapos sinundo nila, so nagawa namin. So napakadali lang magpadala ng eroplano, lalong-lalo na dyan sa Middle East dahil may gera. Pwede nating sunduin ang mga Pilipinong OFW at repatriate, tawag dyan? Patriate, may tawag dyan eh. Repatriate. So ngayon mga kababayan, nabulol ako, sorry na. Sabi ni OG Diaz kay Harry Roque, puta ka. Ikaw nga, kaya mong mag-eroplano, ayaw mo namang umuwi dito. Magpakatotoo ka, harapin mo yung kaso mo dito. Yan ang gusto ng mga tao. Diba? Sabi ni Harry Roque, repatriation. Sabi ni Harry Roque, weak leader talaga si Bangag. Weak leader daw si PBBM, si Marcos Jr. Kasi daw, kasimple-simple lang, magpadala ng eroplano. Sabi nga daw ni BP Sara, napakadali lang magpadala ng eroplano. Dahil nung pandemic daw nagawa. So ngayon mga kababayan, bakit po natin ihalin tulad ang pandemic at ang gera? Sabi nga ni Ronald Llamas at ni Yussi Claire Castro doon sa 4 alas na radyo interview, sabi ni Ronald Llamas, tama naman si BP Sara, napakadali lang magpadala ng eroplano. Pero kapag lumipad na yung eroplano, papunta doon sa UAE at sinalubong niya ng mga drones na nagtatarget ng mga lumilipad, pag sumabog yung eroplano, ubos sila, madali ding maubos, madali ding mawasak ng eroplano. Diba? So ngayon, sabi ni Harry Roque, si PBBM daw, weak leader talaga. Kung si BP Sara daw babae, naisip yung ganyan. Kung si PBBM daw lalaking presidente, bakit daw bahag ang buntot, no? At umurong ang bayag? Hindi nagawa ni PBBM na magpadala ng eroplano doon. Kaya si OG Diaz, hindi nagustuhan ang sinabi ni Harry Roque. Sabi ni OG Diaz, puta ka. Ikaw nga kaya mong mag-eroplano eh. Ayaw mo namang umuwi dito. Magpakatotoo ka. Harapin mo yung mga kaso mo. Yan ang gusto ng mga tao. Diba, Harry Roque? Ikaw nga kaya mong umuwi eh. Anytime pwede ka namang umuwi, Harry Roque. Bakit? Sumuko ka lang dyan. Sabihin mo, blacklisted ka, kailangan mong i-deport. Pag na-deport ka, makasakay ka ng aeroplano anytime. Ayaw mo nga umuwi eh. Diba? Mga kababayan, tama ba si OG Diaz o hindi? Si Harry Roque nga anytime, pupunta lang siya sa immigration eh. Pumunta siya sa Philippine Embassy, tapos sabihin niya, uuwi siya. Diba? Anytime makaka-uwi siya. Ayaw nga niya umuwi. Anytime pwede naman siya sumakay aeroplano, ura-urada. Tapos si PBBM kung pupunain niya, weak leader, hindi marunong mag-isip, kung si Sara daw babae, naisip daw yung ganun at matapang na mungkahe patungkol sa pagpapadala ng eroplano, si PBBM daw hindi. Ayun, na-real talk ni OG Diaz ang baklang Barney. Puta ka, ikaw nga, kaya mong mag-eroplano, ayaw mo namang umuwi dito. Magpakatotoo ka, harapin mo yung mga kaso mo, yan ang gusto ng mga tao. Diba? Sunog! Ano na, Harry Roque? Kita mo? Puna kayo ng puna kay PBBM, mga animal kayo. Ikaw nga anytime, pwede ka namang umuwi ng Pilipinas kasi nga blacklisted ka na at kung pupunta ka dyan sa immigration or di kaya sa Embahada ng Pilipinas, automatic deport ka, ura-urada, andyan yung eroplanong ihahatid ka. Diba? Susunduin ka ng eroplano at pauwiin ka.
'Di ba? Hindi ka nga umuwi eh. Tapos si PBBM at saka Harry Roque. Ito ha, isipin mong mabuti. Ang iniisip nyo kasi, isang grupo lang, DDS. Si PBBM kasi, kahit ayaw niya sa inyo, iniisip niya pa rin yung kapakanan ninyo. Imagine ninyo, ang grupo ng mga sumuporta at ang kulay ng politika sa Pilipinas, tatlo. Pula, dilaw, berde. DDS, pinklawan or dilawan, at saka DDS, or loyalista. So, tatlong kulay po meron ang politika ng Pilipinas. Pero itong mga DDAs, nagbe-base lang sila sa isang kulay, ang berde. Pero take note mga DDS, ang presidente nagbe-base sa tatlong kulay. Na kahit sukang-suka na si Marcos sa pag-uugali at sa utak ninyo at sa mga mababaho ninyong bunganga, no? Mga basura ninyong utak at basura ninyong pananalita, inintindi pa rin kayo ni Marcos. Yeah? Tandaan ninyo, tatlo ang kulay ng politika sa Pilipinas pero lahat yan inintindi ni Marcos. Samantalang kayo, isang kulay lang ang inintindi ninyo, yung mga kapwa nyo bobong DDS. No? Nahihirapan nga kayo eh. Si Marcos pa kaya? Imagine niyo yan. Diba? Imagine ninyo, sukang-suka na ang Marcos administration sa mga DDS. Pero anong ginawa ng Marcos administration? Inintindi kayo. Kung maaari nga lang, no, bigyan kayo ng gamot everyday para hindi kayo sumpungin ng katangahan at kabubuhan, gagawin ni Marcos yan. Pero kayo, hindi nyo inisip na kahit ang babaho ng bunganga ninyo dahil sa basura niyong utak at ugali, inintindi pa rin kayo ni Marcos. Yan ang tandaan ninyo mga DDS. Sa bagay, hindi nyo naman maintindihan yung sinasabi ko kasi bubo nga kayo. Diba? Tama ba ako, mga kababayan? Sukang-suka na ang Marcos administration sa mga DDS dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ang ginawa ng Marcos administration? Inintindi pa rin. Kung pwede nga lang araw-arawin silang injikan, buhusan ng asido at paliguan ng sunrocks, para malinis ang kanilang mga utak na basura at bungangang mabaho na amoy kanal. Dahil sa mga kabastusan at kabulastugan ng ka-fake newsan. Diba? Inintindi pa rin sila ni Marcos. Samantalang sila, kulay berde lang ang iniisip nila. Sara. Akala naman siguro nila, pag si Sara naging presidente, magbago yung hitsura nila. Akala siguro nila, pag si Sara naging presidente, yayaman sila, mga putang ina nila. Tandaan ninyo, kung ngayon kumakain kayo ng mais, nag-uulam kayo ng tuyo, pag na presidente si Sara, ganyan pa rin ang buhay nyo. Tang ina nyo, mga bobo kayo. Kung ikaw ngayon nagsasahod ka ng 15,000 a month, tapos nagbayad ka ng SSS PhilHealth at GSIS, no? Sa monthly mong binabayaran, pag na presidente si Sara, ganyan pa rin ang buhay mo, tangina ka. Kung ikaw ngayon senior citizen na tumatanggap ng 1,000 ayuda mula sa senior citizen sa gobyerno, pag na presidente si Sara, 1,000 pa rin yan. Kung ikaw ngayon PWD na kailangan ng maintenance, pag na presidente si Sara, ganyan pa rin, hindi ka magbago. Kung PWD ka, bulag, lumpo, bingi, bingot, ganyan pa rin, hindi magbago ang buhay mo kahit mapresidente si Sara. Tandaan nyo yan, mga DDS. Wala akong nilalait which is PWD, totoo yun. Pero hindi kayo magbago. Diba? Yan ang katotohanan. Itong mga bakla, mga tomboy, pag nanalo si Sara, magkaroon kayong tete, yung mga tomboy magkaroon ng tete, yung mga bakla magkaroon ng puke. Yung mga baklang mukhang lalaki, yung mga bakla na nagpi-feeling babae na mukha namang lalaki, pag presidente ba si Sara, magmukha kang babae, tangina ka. Yung mga tomboy dyan, na magpi-feeling na may mga burat, pag na presidente pa si Sara, pag umihi ka, nakatayo. Tandaan nyo yan, walang nagbago sa inyo. Pag na presidente si Sara, ang Pilipinas, pulo pa rin, isla pa rin, hindi tayo papatag. Tandaan nyo, hindi tayo magkukunik-kunik sa ibang bansa. Unti-unti tayong nagkaroon ng maraming tubig. Do you think pag na presidente si Sara,
Magiging piso na lang ang presyo ng gasolina. Tangina nyo, mga DDS kayo. Ang pakabobo ninyo. Pag na-presidente ba si Sara? Yung bigas, magiging piso na lang ang kilo? Yan ang isipin ninyong mabuti. Ang bububo talaga. Alam nyo, sa totoo itong mga DDS na to, kung makipagdebate kayo sa akin, hindi kayo mananalo. Bakit? Ito lang. Pangalawa, bukod kay Sara. Pag si Digong ba nakauwi, yayaman ka ba, animal ka? Pag si Digong ba nakauwi ng Pilipinas, yun bang asawa mong lawlaw na yung tinggel, magiging virgin ulit? Yung lola mo ba na 60 years old, na senior citizen, 65 years old, magiging virgin ba siya pag nakauwi si Digong? Tandaan nyo yan, mga DDS, wag tanga, di ba? Sipin nyo yung mabuti. Kayong mga DDS dyan na mga may amoy putok, kayong mga DDS dyan na itim ang kilikili, itim ang tuhod at siko, pag nakauwi si Digong at naging presidente si Sara, puputi ba yung mga animal kayo? Di ba? Di ba hindi? Kung makapagsigaw kayo dyan, akala nyo kilala kayo ni Sara. Duterte kami! Duterte kami! Tanga, ginawa lang kayong butante. O pag binuto nyo yan, pag nanalo yan, yumaman siya. Di ba? Pero kayo, mananatili kayong kumakain ng tira-tira. Pag pa rin ang kinakain nyo. Di ba? Hindi nyo ba naisip yan? Lagi nyong tandaan yan. Pag si Sara ba naging presidente, yung gamot na maintenance mo na tag 5,000 isang buwan, pag na presidente si Sara, wala kang maintenance na? Gagaling ka? Ano si Sara? Santo? Pag nahawakan mo, mawawalan ka ng rayuma? Ano si Digong Santo? Pag nakauwi ng Pilipinas, mawawala yung diabetic mo at high blood pressure? Di ba? Yan ang tatandaan ninyo, mga DDS. Tangina nyo, million followers ninyo, pero mga bobo pala. Kita nyo yan? Ay, mga DDS, huwag kayong magalit sa sinasabi ko. Sa totoo lang tayo, huwag tayong tanga. Huwag kayong tanga. Kasi mahirap pa naman magpakatanga, araw-araw ka masaktan pag nagtatanga-tangahan ka. Diba? Meron nga kasabihan, mga kababayan, kapag pink daw at pula magsama, magandang combination. Kasi ang pink rose, merong red rose. Saan ka nakakita ng rose na kulay berde? Maliban na lang sa buhusan mo ng pintura. Diba? Ang pangit kaya, pula at berde magsama. Anong mangyari doon? Anong kalabasan? Diba? Yan ang tandaan nyo. Kaya buti na lang na naghiwalay sila. Kasi pangit talaga ang pula at berde magsama. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Pag pula at berde magsama, parang tae. Diba? Yan ang tatandaan ninyo, mga DDS. So yun lang, ang ating pinag-uusapan sa mga oras na ito, mga kababayan, na nasuplak ni OG Diaz si Harry Roque. Pinuna ng pinuna si PBBM dahil daw weak, mahina. Kung si Sara daw babaeng tao, malakas ang loob magpadala ng eroplano. Diba? Si PBBM daw hindi, na lalaki naman. Sabi nga ni OG Diaz, puta ka, ikaw nga, kaya mong mag-eroplano, ayaw mong umuwi dito. Magpakatotoo ka, harapin mo yung mga kaso mo dito. Yan ang gusto ng tao. Diba? Di nasuplak. Harry Roque, nasuplak ni OG Diaz. Nagmukhang tae. Ay, Diyos ko, Harry Roque. Bago ka pumuna ng pumuna, Harry Roque, gamutin mo muna yung tuhod mong nagnana. Alam ko yung diabetic mo sa tuhod, naglata na. Pag hindi mo mabantayan yan, lalangawin yan, magkakaroon ng apihis yan. Sa madaling salita, itlog ng langaw. Uudin yan, tanga. Ibig sabihin, naglata na at nagnana na yung tuhod mo, dugyot kang animal ka. Kadiri. Diyos ko. So yun lang, mga kababayan, no? Yung ating reaksyones sa mga oras na ito.